So ito po yung panahon ng kagalakan, katuwaan, kasiyahan at tuloy-tuloy na pasasalamat sa Diyos sa kanyang kadakilaan, kabutihan, kagandahang loob. At isa sa pinapagpasalamat natin ay ating napakatagumpay na anibersaryo ng GCIC Worldwide Ministries, yung ating 36 na taong anibersaryo na kung saan ay naging napakatagumpay dahil sa inyong pananalangin, pag-aayuno, pagkakaloob, at pag-aanyaya na ang bawat isa ay dumalo, manood, makiisa. Kaya maraming salamat sa inyong buhay, pagpalain kayo ng Diyos. At ako'y naniniwala na dahil sa laki ng pag-ibig niyo sa Panginoon, sa mandate at sambayan ng Pilipino ay lalo kayo na-inspire na patuloy na magpakatapat sa larangan ng pagkakaloob para sa ating television programs na kung saan ay alam niyo namang pagpapala ng lubos at ganap, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa buong mundo dahil siya natatranslate sa English at iba pang lingwahe at tinatransport sa pamamagitan ng YouTube, ng Facebook at Miracle Hour sa podcast. At dito sa aklat ng Luke chapter 4, verse 42 at 44, ito ang nasasaad. Now, when it was day, Jesus departed and went into a deserted place. And the crowd sought him and came to him and tried to keep him from leaving them. But he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. And he was preaching in the synagogues of Galilee. So gusto ko pong kunin ang inyong atensyon sa sinabi na sa verse 43, sa salitang, I must preach the kingdom of God to the other cities also. Siguro kayo nagtatanong bakit kailangan marami tayong television programs. Kagaya ng sabi ng Lord, I must preach the living like Jesus gospel to all. First to the church, and second to our nation, on to the nations of the world. Kaya ng isang bakit tayo na ilagay sa maraming television programs, radio programs, para maipangaral ng gusto ang salita ng kaligtasan at pamumuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo. Matagal-tagal na rin naman tayo sa television. Nagsimula tayo noong 1996. At ilang taon na tayo sa pangkasalukuyan. Kaya hindi na rin mabilang na buhay ang nabago na ligtas at higit sa lahat, yung salaping ating ginugol. Pero napakaliit nun kung ikukumpara sa mga kaluluwang papasok sa langit. Kaya ang inyo pong patuloy na pagkakaloob every month ay napakahalaga. Ako naniniwala ako na sa laki ng pag-ibig niyo sa Diyos at kaligtasan ng mga kaluluwa, lalo-lalo na pag narinig niyo yung mga taong gumagaling sa sakit at karamdamang hindi mapagaling ng mga doktor. And I personally believe, isa kayo roon na dahil sa programa ng Oras ng Himala sa television at radyo ay natamo niyo ang kagalingan na hindi kayang gamutin ng maraming doktor. At yun ay libre. Pero ang ating binabayad sa ating television programs at radio programs ay hindi mabilang na salapi. Milyon-milyon. At sa katotohanan lang ay abot-abot ang aming panalangin pag-aayuno na patuloy niya kayong hipuin na magdagdag at yung maraming nabibilis na hindi pa nagbibigay ay magsimula ng magkaloob upang makapagpatuloy ang ating mga programa sa television at radio. So kailangan maging malinaw sa inyo yung mga minamahal. Dahil kung hindi ko ito ipapaabot sa inyo, parang hindi ako naging tapat sa Diyos at sa mandatong inatang sa atin dahil bahagi na kayo ng mandatong ito. At ang expectation na siya ay magpapatuloy at madadagdagan pa ay alam kong malaki sa inyong puso. Kaya nga, upang ito'y maisa katuparan ng walang abala, pinapaabot ko sa inyong kahalagahan ng katapatan nyo sa pagbibigay every month. Dahil sa napakarami ng nanonood, napapagpala, marami hindi nagkakaloob. Kaya lagi tayong short. Hindi po birong pagka-short yung atin pong dinadanas monthly. Hindi po birong pera, milyon-milyon. At di natin maisaad ng malinaw ang amount kasi hindi siya pare-parehas. Kaya kung tayo po'y magpapakatapat sa pagbibigay, magdadagdag pa,
at yung maraming bago na pagpala ay magkakaroon ng bahagi, hindi lang sa bansang ito, kundi sa buong mundo na naaabot ng programang ito, pag nalagay sa YouTube at Facebook at podcast, ay hindi na tayo magkukulang. Kaya kung kaya niyo magbigay ng 1,000 pataas, o monthly, no? Hindi weekly, but monthly. Bawat isa, malaking tulong yan. Yung iba ay dati na nagbibigay ng sobra riyan, nagsasakripisyo kasi nga kulang yung pera. At isa na nga ako ron, ng nanay. At pati ang mga staff ay nagsasakripisyo dahil alam nila yung kahalagahan ng television at radyo na programa natin dahil sila yung mga nag-i-air, nag-aayos, nag-i-edit para lamang siya magpatuloy. Kaya doon sa nagbibigay ng malaki, kung magdadagdag pa kayo monthly, pagpalain kayo ng Panginoon, at doon sa kaya magbigay ng 1,000 or even above, pagpalain din kayo ng Diyos. At doon naman sa ang kaya lang ay 500, so wini-welcome natin siya. Hindi na ito mabigat A month, magaan na siya. Bagamat alam ko na hindi pare-parehas ang kalagayan ng bawat isa sa buhay, hindi pare-parehas ang sweldo, ang status, pero ito totoo. Pagdating sa pagpapala, pare-parehas kayong pagpapalain ng Diyos. Dahil yan ang sabi niya sa Luke 6:38. Magbigay kayo, Jesus said, at kayo bibigyan, gustong takal, siksik, liglig, umaapaw at walang suwat paglagyan ang ibibigay sa inyo ng mga tao. So meaning to say, maraming taong pwedeng hipuin para i-bless kayo, magkaroon kayo ng trabaho, bigyan kayo ng oportunidad sa negosyo o makapag-abroad. So yun ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, the favor of God will be upon you. At kahit sinong tao, saan man siya naroon, ay kahipuin na Lord para pagpalain kayo. You must believe that. And second, yung katapatan niyo ay napakahalaga sa pagbibigay monthly. Upang yung biyaya ng Lord ay tumuloy-tuloy sa buhay niyo. Kasi nga, napakarami na pagpala sa kakabigay, later on tumigil. Hindi nagpakatapat sa isang mababaw na dahilan na hindi dapat ginawa, tumigil din ang biyaya. Kasi ang sabi Lord, magbigay kayo kay bibigyan. Na kung hindi kayo magbibigay, hindi rin niya kayo bibigyan. So yun yung bunga nung hindi natin pagiging tapat. Kaya minumungkahi ko kayo na magpakatapat kasi mahal kayo na Lord, mahal namin kayo. At ito rin bakit kami pumunta ng radyo TV, hindi para kumita ng pera, kaya nga tayo short Wala tayong advertisement, wala tayong mga supporter. Ang Lord lang at ang katapatan ng bawat isa sa pagbibigay, kaya ating mga programa ay nagpapatuloy. Kasi kung meron tayong mga advertisement at tinanggihan natin yan, at marami tayong supporter at nagsosolicit tayo, hindi na tayo mananawagan. Sobra-sobra pera natin. Pero kayo naman ang saksi. Palagi tayong nagsasalita at pinapaabot sa lahat. Kaya huwag po tayong matakot na mag-step in faith, na magkaloob. Hawakan natin ang sabi na sa Matthew 6:33. Unahin niyo muna ako, ang sabi niya, aking kaharin at aking katwiran, at lahat ng ito ay idadagdag sa inyo. So maliwanag, pag inuna natin ng Panginoon, bibigay niya po tayo ng biyaya. At sobra pa ito sa gusto nating matamo. Yung poong principle, kagaya ng bata na meron siyang 5 maliliit at tinapay at 2 maliliit na isda, sa kanya lang, kulang pa yun nung hiningi na Lord, ibinigay niya. Minultiply ng Lord. 5,000 nakakain, mga kalalakihan, hindi kasama ang matatanda sa bilang, pati mga bata. Lalo rin kababaihan. Kaya, the Lord is the same yesterday, today, and forever. Kung nagawa niya ito noon, gagawin niya uli ngayon. Bigyan niyo siya ng pagkakataong i-multiply kung ano meron kayo. Pakinggan niyo po itong revelation ito. Your giving is your blessing. Yung hawak niyong konti, pag sumakamay ng Panginoon, padadamihin niya yan. You must believe that. At ibabalik niya sa inyo ng sobra sa kaya niyong isipin at kanawain. Hindi po ito isang uri po ng pagpapaabot ng biyaya para magbigay kayo. No. Ito po yung katotohanan para mapagpala kayo. Hindi ito para sa akin. Ito ay para sa inyo. Dahil ang programang binibigay niyo ng inyong kaloob, ipinanganak sa puso niya, proven, tested, heaven heralding, may mandate. Hindi mabilang na napapagpala, naging kasama kayo ron, pati ang inyong pamilya. So with that in mind, let us do it faithfully, let us do it generously, and let us do it expecting to receive from God. Yan ang bank account ng ministry,
sa inyong paghuhulog monthly, tumawag kayo, itabi nyo ang deposit slip para ma-verify ang inyong ipinagkaloob at kung saan nyo gusto magkaloob ay ina-announce naman kung saan kayo available ay gawin po ninyong gamitin ang mga means and ways na yan to give to the work of the Lord. Hintayin ko ang inyong testimonies. Simulan na po natin ngayong buwang ito na bago magtapos ang taong ito, pinakita natin ang ating katapatan para pagpasok po ng susunod na taon, na-enjoy na natin ang biyaya. And yet, pasimula pa lang yun. Mas marami pa pong dadating. So I'm closing in Proverbs 28:20. Ito ang sabi ron, ang taong tapat ay mananaganap. You must believe that. Ang katapatan nyo ang magpapasagana sa inyo. That's right. Katapatan sa pagsunod sa utos ng Diyos at isa rito ay ang pagbibigay. In English, a faithful man will abound in blessing, plural. Sa Tagalog, ang taong tapat ay mananagana sa biyaya. Mananagana. Dapat kayo yun. Yung katapatan nyo ang susi. Wala pong iba. Yan ang sabi ng Bible. Very specific. Ang taong tapat ay mananagana sa biyaya. Kayo yun. Magpakatapat kayo. At tingnan nyo kung paano iunat ng Diyos ang inyong pananalapi, ang inyong kabuhayan. Hindi ko po sinasabing isang araw milyonaryo na kayo. Kaya niyang gawin yun. Pero sinasabi ko, He can give you more than that. Ang key, katapatan. Kasi pag pinagpala tayo ng Diyos, ayaw niya na minsan lang kayo mabless. Gusto niya tuloy-tuloy. Kaya yung katapatan ninyo sa pagbibigay monthly, ang magiging daan para ang inyong kasaganaan ay hindi tumigil. Again, 1,000 pataas, na kaya ninyo, that is welcome. At dati na nagbibigay ng higit sa 1,000, you are so much welcome. Ay kung kayo magdadagdag, praise God. Do it quickly. Huwag na po tayong magpatagal pa. Blessing niyo po yan. Remember, additional giving out of love to God and to His work means your additional blessing. At doon po sa hindi pa nagbibigay, I don't know why, magsimula na po kayo magbigay. Dahil again, grabing pagpapala ang inyo pong natatanggap at nararanasan sa programang Oras ng Himala. Huwag po tayong matakot kung ano po ang hawak natin, papalitan siya ng Diyos. Walang dapat ikatakot. Dahil ang Diyos po yung nangakong ibabalik niya. Hindi ako nangako siya. Kaya nga matapang akong hamunin kayo magbigay Dahil siya ang nangako. Kasi kung ako lang po yung mga ngako, wala akong tapang hamunin kayo. Pero ang Lord, napakayaman niya. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. At kontrolado niya ang lahat ng bagay. At wala nagtiwala sa Kanya ng nabigot na pahiya. Kaya, with that in mind, thank you for giving faithfully, generously to the Lord. At maraming buwet kaluluwa ang maliligtas, gagaling lalay at mapapagpala. At isama niyo po siya sa pananalangin. Kung kayo inuudyo ka ng Holy Spirit na mag-ayuno, almusal, tanghalian o hapunan o isang araw, gawin po ninyo. At huwag niyo po nga kalimutan, lahat ng ito'y ginagawa natin sa Diyos. Hindi sa tao, sa Diyos. Naliligtas ng ating mga kaluluwa. At ang pangalan niya ay Panginoong Jesucristo na nagsasabing kung ano yung ginawa niya sa atin ay gawin natin sa ating kapwa. At yun po ang fulfillment ng Mark 12:30-31. Kaya patuloy po nating mahalin ng Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At sa inyo pong pagpunta sa bangko para maghulog sa bank account ng ministry, expect ng biyaya ay humahabol sa inyo. And more doors of opportunity are waiting for you. Thank you again for giving faithfully, generously for the harvest of souls sa programa ng Oras ng Himala sa television at radio program. Nagpalain kayo ng Diyos, siya na nangako ay tapat at ang pangako niya ay tutuparin niya. Nahintayin ko inyong testimonies dahil ako'y naniniwala na ang susunod kong report sa inyo ay hindi na short, kundi nakabayad na tayo at wala nang kulang at sumawara pa. Dahil kayong lahat, nagpa siya ng magbigay ng may katapatan, unahin siya at ang kaligtasan ng kaluluwa. Kaya naman, ang Diyos ay nangako, ang taong tapat ay pagpapalain niya ng masagana. Naapaw sa biyaya. Lord, prove to them your word. This is not my word, your word. Prove it to them. And accelerate, i-increase mo po't itaas ang kanilang kabuhayan
ang kanilang pananalapi, ang kanilang trabaho, ang kanilang negosyo. At magbukas ka pa ng maraming pintuan ng oportunidad upang sila po'y managanap. Salamat po sa programang Oras ng Himala na naglilitas ng milyong-milyong kaluluwa. At araw-araw ay daang-daang libong buhay ang binabago. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Oras ng Himala, kung saan ang lahat ng himala ng Panginoong Kristo ay hindi tumitigil. So receive your miracles today. Lord, I ask that you will heal all the sick. Ano naman po sakit karamdaman nila ay pagalingin mo. Ang bulag ay makakita, ang bingay makarinig. Ang may glaucoma at katarata ay luminaw ang mata, I rebuke it. Ang sakit sa puso, sa atay, sa lapay, sa abdo. Ang may sakit ng nocturia, bato sa bato, bato sa abdo. Ulcer, migraine, epilepsy, Parkinson's disease, high blood, diabetes, leukemia, I rebuke it. Sakit sa puson, multiple arthritis, I rebuke it. And I speak healing to all of you. Yamang ito'y oras ng himala, I declare you are whole. Ang himala ay tinanggap niyo na. And Lord, ang kanilang buong sambayanan ay iligtas mo at pagpalain mo ang kanilang mga buhay. At inyo'y nila ang kinabukasan na ikaw lang ang makakapagbigay ng napakaganda. Salamat po sa nangyaring pagpapagaling mo sa lahat. Sabihin natin itong lahat mga minamahal. Panginoong Hesus, sinusuko ko po sa iyong buhay ko. Humingi ako ng tawad sa kasalanang nagawa ko mula pagkabata hanggang sa oras na to. Matawad po sa aking hinanakit, sama ng loob, galit, hindi pagpapatawad, habag sa sarili. Patawad po sa hindi ko pagsunod sa utos mo at hindi pag-una sa kalooban mo. Panginoong Hesus, pumasok ka po sa puso ko ngayon, tinatanggap kita bilang personal kong Diyos, ang gagamot, tagapagligtas na aking buhay. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Salamat po sa pagliligtas mo sa akin, pagpapagaling, at ako'y nangangako na magpapakatapat ako sa pagkakaloob para sa programa ng Oras ng Himala, buwan-buwan sa telebisyon at sa radyo. At dahil ako'y pagpapalain mo, itataas ko ang ibibigay ko upang muling tumaas ang pagpapala ko. Amen. So, praise God. That's it. Congratulations sa inyong baw sa Lord sa kagalingang tinanggap nyo. At ipamalita nyo sa lahat na sa oras ng himala, lahat ng dakilang himala ay nangyari tagaganap. And everybody say, Amen and Amen.